So, na-mention kasi kanina sa press briefing, eto raw na si President Bongbong Marcos daw ay nag-credit grab. Allegedly. Nag-credit grab siya. Okay. At na-mention yan kanina sa press briefing. Okay, panoorin natin yung nangyari sa press briefing kanina. Ito yun. Meron na po bang tugon ang kampo ni Vice President Sara Duterte dun po sa pahayag ng Pangulo na bukas siya sa dialogo sa Vice Presidente para sa pagkakaroon ng pagkakaisa sa bansa? Since ang Pangulo po ang nag-offer nito para maipakita yung kanyang sinseridad, yung kanyang pagiging seryoso, wala po ba siyang unang hakbang para mangyari po yung dialogo na ito? Wait, may papansinin lang ako sa tanong ni Eden 28. Okay. Ano daw? Wait. Yusek, meron na po bang tugon ang kampo ni Vice President Sara Duterte dun po sa pahayag ng Pangulo na... So wait. Ang weird ng tanong ni Eden Eden, ikaw na naman. Ikaw na naman. Ito si Eden Santos, nagbabalik ka na naman sa kabobohan mo eh. Ang weird ng tanong niya kasi tinatanong niya ang Office of the President tungkol sa reaksyon ng pangalawang Pangulo. Ang tinatanong niya kasi, tumugon na raw ba ang pangalawang Pangulo sa sinabi ni President Bongbong Marcos? Ha? Bakit hindi yung Vice Presidente tanongin mo? Bakit hindi yung Vice Presidente yung tanongin mo kung tutugon siya sa sinabi ni President Bongbong Marcos? Oo. Ang weird, no? Bakit kailangan mo tanungin yung Office of the President kung nag-respond na sa kanila ang pangalawang Pangulo? Ba't hindi yung Office of the Vice President tanungin mo? Sumagot na po ba kayo sa sinabi ng Presidente? Willing daw siya makipag-usap eh. Oh, willing ba kayo makipag-usap? Di ba? Bakit kailangan tapos yung timbre ng tanong niya parang bakit kailangan si Presidente pa ang mag-initiate? Di ba? Bakit parang si Presidente pa ang kailangan dapat mag-initiate doon sa pag-uusap na gagawin nila? Hindi pa ba yung pagbukas ng pinto para kausapin kung sino man, actually di lang naman si Sara Duterte, kung sino man, lahat sila naggalit sa kanya. Yung openness ng Presidente at yung pagsasabi na open siya is already an invitation. Di ba? Invitasyon na yun eh. So, ang gagawin na lang dito, sasagot na lang si Sara sa invitation. Oo. Yun na yung first step. Manang Eden. Oo. Ti Eden. Oo, gamit tayo utak paminsan-minsan. Para maganda yung mga tanungan natin yan. Oo. Di ba? Nagsabi na nga ang Pangulo eh, open naman ako makipag-usap sa lahat, sabi ng Pangulo. O di, open na siya. So ngayon, yung tanong niya, mga kababayan, dapat tinatanong niya niyan, si Sara Noyd Duterte. Si Sara Noyd. Kasi, siya yung kailangan sumagot, hindi naman yung Presidente. Diba? Pero kasi nga, dahil DDS, bobo. Kahit reporter ka pa. Pwedeng i-correct po natin. Wala po tayong sinabing nag-initiate. Ang Pangulo po, even before, ito po ay napag-usapan na sa isang podcast. Natatandaan niyo po ba yun? Nung tinanong ito ni Katuning. Ang Pangulo ay open sa lahat ng gustong makipag-dialogo. Kahit sino na may concern at maaaring mapag-usapan, hindi lamang ang Vice Presidente, sa lahat. Open ang Pangulo sa anumang discussion para po, for the unity's sake. Yun po yung ibig sabihin natin. So, kung meron po pagpapahatid na mensahe ang Vice Presidente, siguro po si spokesperson na naman po niya ito. Dapat na itanong. Di ba? Ang bobo naman kasi nung tanong mo, Ate Eden. Di ba, Ate Eden? Ang dapat talaga sumagot niyan, yung spokesperson ng OVP. Di ba? Gets mo ba? Gets? Gets mo ba? Baka di mo gets. So ngayon, dito na tayo pupunta dun sa credit grab daw. Punta na natin. Another topic lang po, reaksyon ng palasyo doon sa sinasabing parang credit grabber po ang Pangulo, doon po sa buka na bridge na inopen po, na sinasabi po niyang naaprubahan ng mga 2022 at 2018 pa daw po yun under the previous administration. Sino po ang bumabatikos? Sino po ang nagsabing credit grabber?
parang wala po tayong nadinig na ganun. Wala akong konteksto. So, kung hindi natin alam kung sino nagsabi at ito ay sa tabi-tabi lamang, hindi na po natin ito dapat pansinin pa muna. Dahil alam naman po natin, sa ngayon po, ang sinabi po na Bocana Bridge ay natapos po sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Sunod na tanong mula kay Jill. Yes, Okay. Yun, mga kababayan. Yun yung issue talaga, yung credit grabber daw si PBBM. Dahil dun sa Bocana Bridge. Oo. Putangin natin yan. Yung credit grab daw. Kasi, lumabas na kasi yung balita. Oo. Ayan, no? Netizens hit Marcos for credit grabbing during inspection of China-funded Bocana Bridge. So, ito na yun. Ang sumulat si Edge Davao, di ba? Pang-dyaryo talaga ng Davao. Dyaryo ng Davao talaga ang nagat. Hindi pala siya dyaryo. Ewan ko kung ano to. Basta nasa online siya. Doon ko siya nakita. Okay. Ang sabi, President Ferdinand Marcos Jr.'s inspection of the Bocana Bridge in Davao City on Thursday drew a wave of online criticism. Hindi naman. Hindi naman wave. Oo, excited naman kayo, Edge Davao. Hindi naman wave. Ano lang siya, parang naging lang ang DDS. Ang mga kasama nyo, naging lang. Radio station sa Davao tong Edge. Kaya pala. Anyway, balikan natin. Well, hindi naman netizens to. Mga DDS lang na maingay sa social media. Okay. Bakit daw nag-credit grab? Kasi this was funded entirely by China at no cost to the Philippine government and initiated during the Duterte administration. Yung pala yung issue. Sabi, Marcos visited the 1,340-meter long 4-lane bridge, part of the multi-year Davao City Coastal Road Project, alongside Anton Lagdameo, Leo Magno, blah, 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 blah. Okay. The president said the bridge is expected to open to motorists on December 15, calling it a key milestone that will significantly cut travel time around the city. Okay. Ang sabi, sa social media page daw kasi ng Edge Davao, marami daw nag-comment, marami, quote-unquote, several commenters daw, mga 10, ganun. Joke. Hindi ko alam, di ko naman chinek eh. Stressed that the project was conceptualized and launched during former President Rodrigo Duterte's term. Tapos nag-mention ng mga pangalan, Iris, Ana, was clearly a Duterte era initiative. Tapos, nagpasalamat daw kay Duterte. Yung iba daw, nagko-comment, sabi, credit grabber, aangkinin na naman yan, kapalmuks talaga, etc. etc. Bago naman, ano? Hindi ko alam to kung anong ibig sabihin nito, Tagalog, Bisaya eh. Pero, bahala sila, di ba? Okay. So, obviously, yung mga nag-comment, kala ko naman, wave, kala ko marami. Kala ko dami. Pero, ito lang pala sila. But anyway, game. Ang sabi dito, the bridge is financed through a 3.13 billion Chinese grant, not a loan, meaning the Philippines will not repay a single peso and the project does not add to the national debt. Okay? And the Bocana Bridge was funded under an agreement on economic and technical cooperation signed between the Philippines and China in 2018 and reaffirmed in 2020. Okay? Mga kababayan, importante ang parte na yan, ha? Pinirmahan noong 2018. Tapos, nagpirmahan ulit, reaffirmed in 2020. Okay, importante yan, ha? In grant, under this arrangement, China pledged roughly 500 million renminbi, about $75 million in grant funding for several infrastructure projects, with Bocana Bridge being the largest. Actually, mga kababayan, eto sa Bocana Bridge, bago daw magtulay, meron ng bangag. Okay. Okay. Meron naman talagang bangag bago nagkaroon ng tulay. Di ba si Digong mahilig mag-fentanyl? Meron talagang, habang tinatrabaho nila yung tulay, bangag na siya. High na siya sa fentanyl. Oo, Cloud 9. Diba? Diyos ko. Bago talaga merong tulay, nagkaroon talaga ng bangag kasi si Rodrigo Duterte panay ang fentanyl. Tama naman siya. Oo, tama naman. Kasi anyway. But anyway, game. So ito yung sinasabi ngayon ni Edge Davao. Ayan. Ngayon, this leaves us to wonder.
2018 nagkapirmahan. After 2 years, 2020 na, wala pa rin nauumpisahan. Nakadalawang taon na, guys. Diba? Mga babayan, isipin nyo maigi. 2018 nagkapirmahan. Diba? 2018 nagkapirmahan. Inulit-ulit yung pirmahan noong 2020. Bakit kaya? I think this is fentanyl. Bakit kaya? Bakit kaya? I think this is fentanyl. Di ba? Ano nangyari? Dahil ng pandemic daw kasi? Wait, 2018 pa nagkapirmahan, walang pandemic nun. Inulit lang ulit at hindi actually noong 2020. Actually, nagkapirmahan ulit noong 2021, hindi 2020. Ayan, oh. DOF yan. Mali si Edge Davao. Hindi 2020, 2021. Nagkapirmahan ulit. Bakit? Tira nyo Dito nyo makikita. Legit yan. Ayan, 500 million renminbi. Kasama dyan sa 500 million renminbi, being supported or currently funded under these 6 grant agreements are the construction of bridges. Ito yung nandyan sa Manila, yung Pasig Marikina River, Estella Pantaleon, at saka Davao River or Bukana Bridge. Yan. So mga kababayan, think about this with an open mind. Ano nangyari? Wala tayong alam eh. What happened between 2018 at 2021 at hindi natuloy yung project? Ang tagal nun, guys. 2018, 2019, 2020, 2021. 4 na taon. Walang nangyari. I think this is fentanyl. The fentanyl happened. Diba? Sige, ibigay natin yung credit sa pirmahan under Duterte administration. Pirmahan. Walang construction. Which now begs the question, what took Duterte so long? Bakit ang tagal? Bakit inabot ng 4 na taon yung pirmahan? Sige, I mean, kung sino man yung eksperto yung ingay ng ingay dito, ang ingay ng ingay tungkol sa issue na to, sagutin niyo yung tanong, bakit 2 beses nagpirmahan dyan sa project na yan? Kasi kanina ko pa hinahanap wala akong makitang dahilan. Wala akong makita. Nagkapirmahan, oo. Nagkabigayan ng grant. Nagkapirmahan para sa grant, oo. Pero walang construction. Wala pang hukay. Oo. Ang yabang-yabang pa ni pangalan na ito, ni SMNI. Sabi niya, yung si SMNI. Siyempre, network to ni Digonggong. Oo. Yan, A Davao River Widening Project or Bukana Bridge ay sinimulan noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Wait. Kailan ba nag-uumpisa ang isang project? Sa pirmahan ba? Sa pirmahan ba nag-uumpisa ang isang project? Planning siguro, oo. Pero hindi dyan nag-uumpisa ang project. Nag-uumpisa ang project sa groundbreaking. Sa groundbreaking nag-uumpisa. So, 2018 daw ito. May 24, 2018. Okay. May 24, 2018. Ayan, may video pa sila. Ayan, PCO yan. PCOO pala. Oo, ayan. May speech pa si Digong. 2 video pa yan, no? Ayan. Inauguration of Davao River Bridge Widening Project. Inauguration sila. May 24, 2024. Okay, mga kababayan. Pag-isipan nyo, ano nangyari between May 2024 hanggang May 2021 at hindi siya natuloy? Kasi, sige, January na lang. January 16, 2021 at hindi siya nagumpisa.
Ano nangyari? Simula 2024 tuloy. May 24, 2018. Yun ang sabi nila eh. Simula May 24, 2018 hanggang January 2021, ano nangyari? Meron ba o wala? Naghukay na ba kayo o hindi pa? Nakapagtanim na ba kayo ng pylons o hindi pa? Wala. Walang nangyari. Walang nangyari. O sige, sabihin natin pandemic. May pandemic na ba noong 2018? Sige nga. May pandemic na ba noong 2018? May pandemic na ba noong 2019? Wala. Walang nangyari. Walang construction. Mga kababayan, ito, meron akong nakita. Kailan lang nag-grant ang notice to proceed? Nag-grant lang ang notice to proceed July 1, 2022. Baka sabihin nyo, nagsisinungaling ako. Oh. Bukana Bridge, ano? Nakita niyo yan? Kailan lang nag-umpisa? DPWH document to. Kailan lang siya nag-umpisa? Actually, mga kababayan, hindi pa nga siya nagko-construction. Notice to proceed pa lang. Ayan, July 1, 2022. So, ibig sabihin, simula 2018 hanggang umupo si President Bongbong Marcos, walang ginawa si Duterte. Papeles lang. Laway lang ang pinuhunan ni Digong. Nga hindi pa laway. Baka wala talaga siyang pinuhunan. Mga babayan, this is reflective of the news. Ito po ay sumasalamin sa balita na nabalitaan natin noon na nung panahon ni Rodrigo Duterte, 12 lang out of 119 build projects ang natapos. What does this tell you about the leadership of Rodrigo Duterte? What does this tell you about the leadership of Rodrigo Duterte sa build? Wala. Tulad ng pagkakakilala natin sa pamilya nila, puro yabang lang, puro kuda. Puro kuda, walang gawa.